We are now in the fourth Sunday of Easter. At katulad ng binanggit ko po sa panimula ng ating pagdiriwang ngayong hapong ito, ang ika-4 na linggo, the fourth Sunday of Easter, is called the Good Shepherd Sunday and World Day of Prayer for Vocations. Sa araw na ito, narinig natin na si Jesus ay bilang isang mabuting pastol. Kung mapapansin niyo po sa likuran ng ating katedral, kung inyong pong mamarapatin na tignan, maaari po kayong lumingon sa sandali. Si Jesus bilang isang mabuting pastol, Jesus, the Good Shepherd, pinapaalala sa atin ang isa niyang katotohanan na siya ang tunay na dapat nating susundan. Kung ating titignan ng ating imahe na Jesus bilang isang mabuting pastol, makikita niyo si Jesus na may bitbit na tupa at hawak-hawak na baston. Sa hapong ito, maliban na ang pagninilayan natin patungkol kay Jesus sa kanyang kabutihan sa pagpapastol, tignan naman natin din ang mga katangian ng isang tupa. Kung inyong mamarapatin, ang ating pagninilayan ay ang mga kahinaan ng isang tupa, na tayo rin ay sumasalamin sa mga kahinaan din katulad ng isang tupa sa ating pagsunod kay Jesus bilang isang mabuting pastol. 3 kahinaan ng isang tupa ang ating pagninilayan. Himay-himay natin. Ang unang kahinaan ng tupa ay mahina ang mga mata. Sabi ng mga scientists, ang mga mata ng mga tupa ay short-sighted. Malabo pag titignan nila ang mga malalayong bagay. Relate ang mga may salamin dito at short-sighted din. Hirap makarecognize, lalo na pag malayo yung isang tao. Hindi mo namumukhaan at pakiramdam nila ng iba, isnab ka kasi hindi mo sila napansin. Ang isang mabuting pastol ay ginagabayan ng isang tupa dahil short-sighted, malabo ang paningin. Kakain sa isang parte, kakain ng damo, pero hindi niya na pala namamalayan, malayo na pala siya. Ano rin katotohanan din sa atin, mga kapatid, kay Kristo? Katulad ng isang tupa, malabo ang ating paningin. Hindi lang dahil physical na malabo ang ating mga mata, but at times we fail to recognize God. Kapag nanglalabo ang mga mata, may lumalakas na isang bahagi ng ating senses. At ano yun? Hearing. Katulad ng isang bulag, mas sumalakas ang pandinig. Nawa ganun din tayo katulad ng isang tupa. Malabo man ang mata, short-sighted man, pero malakas ang pandinig. That's why the Lord Jesus Christ tells us today in the gospel, "My sheep hear my voice." The Lord Jesus did not say, my sheep looks at me and follow me. However, the Lord said, "My sheep hear my voice." Naririnig ang boses ng Diyos. Ang isang magulang na pinapagalitan ng anak dahil hindi masunurin, hindi natin sinasabi sa mga bata, hindi ka sumusunod. Ang isang magulang na pinagsasabihan ng anak, ano ang binabanggit ng nanay o tatay? Hindi ka nakikinig. Nawa matuto tayong makinig sa Diyos at sumunod sa Kanya. Dear brothers and sisters, mahina man ang ating mga mata sa ating pananampalataya, nawa mabosesan natin ang Diyos sa Kanyang tagubilin sa ating buhay. Unang kahinaan, mahina ang mata. Ang ikalawang kahinaan ng mga tupa ay mahina ang utak, mahina ang memorya.
Kung may mga kaibigan kayo na mahina mag-alala, ganon din ang isang tupa. Ang tupa ay ibang-iba sa mga aso. Ang mga aso, nakakaalala yan. Ang aso, marunong at matalino. Pag sinabi mo sa isang aso, sit, uupo yan. Pag sinabi mo sa kanya, play dead, magpe-play dead yan. Pag sinabi mo man lang sa kanya, you want treats, maglalaway na yung dila ng aso. Ganon ang memorya ng isang aso. Iba naman sa tupa, may kahinaan ang utak ng mga tupa. May short-term memory. Ulyanin at kadalasan hindi na nag-iisip. But what is the good news for today, dear brothers and sisters? Even though at times we are like the sheep who have a short-term memory problem, the Lord Jesus Christ in today's gospel readings is saying to us, I know my sheep. Kahit mahina ang ating mga utak, ang mabuting pastol ay may katalinuhan at memorya. Kung tutuusin, kung pupunta po kayo ng Holy Land at lalapit sa mga mabubuting pastol, ang bawat pastol na mga may inaalagaan na halos 100, may pangalan ang isa't isa. Kung nahihirapan tayo sa ating memorya, kung anong pangalan na ulit yung taong iyon, ang mabuting pastol, hindi niya lang alam, kilala niya ang bawat tupa. And also the Good Shepherd to us. The Lord knows each of us. So the question for today is, kilala mo ba ang Diyos? Nawa, kilalanin natin siya lubusan. Ang isang tupa ay mahina ang mata, ang isang tupa ay mahina ang memorya, ang isang tupa ay mahina kapag mag-isa. Pag may umaatake sa kanila, lobo man o kahit anumang kalaban, ang unang frontliner ay sino? Yung mabuting pastol. That's why the Lord Jesus Christ said today, I am the gate. Hindi katulad ng ating mga bahay, may bakuran, may dingding, may gate na nakasara. Pero sa mga nag-aalaga ng mga tupa, o nga't may bakuran, may harang, pero ang mismong daanan, yung mismong mabuting pastol. No one can come in and come out unless the Good Shepherd passes. Kaya nga po, mga kapatid kay Kristo, ang isang nawawalang tupa ay may laging ginagawa ang isang mabuting pastol. Balik po tayo. Bakit yung imahe ng isang mabuting pastol may hawak-hawak siyang tupa? Hindi dahil kasi favorite ng mabuting pastol yung tupang iyon. Ano bang rason kung bakit ang isang tupa ay nasa kamay o nasa balikat ng isang mabuting pastol? Ang sagot, pinilayan niya yung paa. Bakit po ba? Ang gamit ng baston ng isang mabuting pastol, hindi dahil lang para maglakad siya, para may tungkod siya. Ang silbi ng baston ay para pagsabihan niya yung tupa na hindi nakikinig at nagpariwara. Kaya ang gagawin ng isang mabuting pastol, kapag nahanap niya yung nawawalang tupa, pipilayan niya yung paa ng tupa. Gunggunam, magtanda ka sana. Pero pagkatapos niyang pilayan, iuuwi niya, lalagyan niya ng langis at sasabihan, magtanda ka na. Sino dito ang may strikto na mga magulang?
na nakabantay na sa pinto ng bahay bago mag-alas 6. Sino dito ng mga bata na halos magsawa na sa Armalite na bibig ng nanay? Sino dito na napapagod na kasi sirang plaka ang bibig ng tatay? Kasi pinagsasabihan sila. Ang isang mabuting pastol ay may baston para pagsabihan at pagalitan ng makulit na anak. Sino dito sa atin, nung mga bata pa tayo, napalo ng mga magulang? Hanger? Walis tambo? Ang classic na sinturon ng magulang mo. Kung napalo ka, hindi ninanais ng magulang mo na para saktan ka, kung hindi para magtanda ka. Alam mo na nga mali, para magtanda ka, sige, palo. Kaya please do not feel bad, dear children, pag ang magulang ay pinapagalitan kayo. Kasi ang ninanais ng magulang, tama ang landasin mo. Kaya kapag dumating ang isang pagkakataon, umuwi ka ng late sa bahay at walang nakabantay sa pinto, walang nagagalit sa iyo, huwag kang matuwa. Dahil baka hindi ka na nila inaalala. Brothers and sisters in Christ, tatlo ang kahinaan natin. Mahina ang mata, ang memorya, at mahina rin tayo sa mga bagay-bagay, lalo na pag mag-isa. Nawa, turuan tayo ng mabuting pastol na si Jesus, nagabayan niya tayo sa tamang landasin. Amen.